magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magpapatuloy ng ating aralin ng ating pagtalakay sa gabing ito sa Isaiah chapter 54. Ayan, ako po ay nandito ngayon sa Talisay, sa The Farm, at merong fellowship ang mga kasama ko kami, mga church planters ng 222 Church Multiplication Network. Ayan, kung may naririnig po kayong background ng awitan sa baba, meron po kasing ongoing na worship service. Nag-excuse muna ako doon para priority natin itong ating daily devotion. Ayan, nandiyan nakita ko si Brother Edgar. Magandang gabi kapatid. Salamat sa iyong pagsama. Okay, so ating pong pasimula, tayo po ay dumulog muli sa Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat pong muli, Ama, sa gabi pong ito. Tunay na napakabuti mo, napakadakila mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa kalakasan ng katawan, kaayusan ng pag-iisip, damdamin at mga bagay na ginagawa mo sa buhay namin. Salamat sa buhay ng bawat isa na patuloy naming nakakasama sa paglilingkod sa iyo. Ama, sa gabi pong ito, patuloy mo kaming pagpalain at gabayan. Pangunahan mo kami, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang pag-aaral sa gabing ito, maging ang ongoing na fellowship dito sa lugar na ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat kapatid namin na makakasama sa pag-aaral na ito, maging yung makakapanood ng aming video ng pag-aaral. Ito po'y dalangin namin, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi, Carla. So, marami na tayo ngayon. Si Carla, Pastor Claude, Brother Edgar, Nanay Gertrude, si Christine, at si Pastor Nanding, I think, nandito na rin. At kung meron pong iba pa na hindi nag-a-appear, ang pangalan ay welcome na welcome po kayong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakita ko na rin ang picture ni Irene. So, nandiyan na rin. Ano po? So, ayan. So, salamat sa Panginoon at patuloy tayong nagkakasama-sama sa ganitong pag-aaral. Okay, so ang ating nga pong tatalakayin sa gabing ito ay chapter 54 verses 6 to 8. So we normally, yun po yung nakaschedule, but normally hindi natin nakakayan tapusin ang 3 verse. Baka nga po minsan isang verse nga lang ang ating natatalakay. Okay, so medyo may kaawitan po sa baba dahil meron nga pong ongoing worship service sa grupo ni Pastor Ian. Ayan. Okay, magandang gabi Ate Alma, sa inyo pong buong pamilya dyan, ang inyo pong mga anak na kasama natin sa pag-aaral. Okay, tayo po magsimula. Noong nakalipas na Sabado, natalakay natin ang chapter 54 verses 4 and 5. At ito nga itumalakay doon sa sinasasam paalala o pagbibigay diin ng Panginoong Hesus, ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah na huwag silang matakot. Ang sabi doon sa talata, huwag kang matakot o panghinaan man ng loob sapagkat hindi ka na mapapahiya. Malilimot mo na ang kahihiyang dinanas mo noong iyong kabataan. Hindi mo na maaalala ang matinding kalungkutan ng pagiging isang biyuda. Sa verse 5, sapagkat ang lumalang sa iyo ay ang asawa mo, ang pangalan niya Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagapagligtas mo ay ang banal na Diyos ng Israel, kung tawagin siya ay Diyos ng buong sanlibutan. Ayan, magandang gabi, Pastor Nanding. Yeah, so yung tinalakay po doon sa verses 4 and 5, ito ay pagbibigay diin, pagbibigay ng kalakasan ng loob o pag-asa sa mga Israelita na huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, huwag kang panghinaan ng loob. Kung nakaranas ka man dati ng mabigat na sitwasyon, kalimutan mo na yan at ngayon ay bibigyan kita ng bagong pag-asa. Muli kang lalakas, dati ay ikaw ay naging byuda o baog, wala kang naging produce, wala kang naging mga anak. Pero this time, ang asawa mo mismo ay ang lumalang sa iyo. So, syempre, alam natin, ito ay literally hindi mangyayari. Pero ang tinatawag doon na kinakausap doon na babae ang Israel at ang asawa niya ay ang Panginoong Diyos. So, natalakay natin nung Sabado na ang simbolismo o ang naisipahiwatig nito, ang Israel ay pinangangalagaan ng Diyos. So, ang Diyos ang nagsisilbing asawa niya at dahil dito ang Diyos ay may pananagutan sa kanya sa lahat ng aspeto ng buhay niya. Pagpapaunlad, pag-provide ng mga pangangailangan at
sa lahat ng mga bagay, even yung pagpapatawad sa kanyang mga kasalanan. So sa isang practical na application na dala natin sa sitwasyon doon sa mga role o sa mga dapat gampanan na tungkulin ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Napakatindi po ng responsibility at talagang hawak ng lalaki o ng asawang lalaki ang kanyang babae. Dapat ay siya ang masusunod, siya ang hari ng tahanan, siya ang ulo ng tahanan nila. At ang babae naman ay kailangang sumunod. Well, hindi perpekto ang mga lalaki. Nagkakamali rin at nagkakasala. Pero dito papasok po yung partnership. Po pwedeng banggitin o sabihin ng babae sa lalaki yung kaniyang pagkakamali para mapag-usapan at maiayos ang mga bagay-bagay. Pero syempre, sa sitwasyon ng Diyos bilang asawa ng Israel, alam natin na hindi nagkakamali ang Diyos. He is sovereign in all aspects of their life. So siya ang magtuturo sa Israel kung ano ang mga dapat nitong gawin. At kasama nga yung pagpapalaya sa kanila, pagpapabalik sa Jerusalem, at pagkakaloob ng lahat ng kanilang mga pangangailangan, even yung strength, yung wisdom, and everything, no? Lahat, pati mga kakainin nila ipoprovide sa kanila. Okay, sa gabi na ito, tatalakayin natin ng verses 6, and kung luluobin ng Panginoon na may oras tayo hanggang verse 7 or verse 8. Tingnan natin kung saan tayo makakaabot. Okay, ang verse 6 ay nagsasabi na, Israel, ang katulad mo'y asawang iniwan, at ngayon nagdurusa, isang babaeng maagang nag-asawa at pagkatapos ay itinakwil. Ngunit pinababalik ka ngayon ni Yahweh at sa iyo'y sinasabi. Ang sinasabi mamaya sa verse 7 natin. Okay, sabi sa verse 7, sandaling panahon kitang iniwanan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kakalingain. Okay, doon pa lang sa verse, ito yung talatang ito ay tumutukoy sa aspeto ng reconciliation, pagbabati, pakikipag-ugnayang muli. Dati tayong nagkahiwalay, iniwanan kita, pinabayaan kita, pero this time, bumalik ka na sa akin at tayo muling magsasama, tayo muling magkakasundo at aayusin natin ang ating buhay. Parang gano'n sa aspeto ng mag-asawa. Kung iugnay mo doon sa verse 4 and 5, ang sabi doon, huwag ka nang malungkot, huwag kang matakot, kalimutan mo na yung mga sakit ng nakalipas na panahon, bumalik ka sa akin at tayo muling bumuo ng pamilya, ayusin. So parang gano'n ang sitwasyon, reconciliation. Ayan, magandang gabi, Sister Ana. So napakaraming, ako akmang-akma sa sitwasyon ng buong Touching Lives. Marami sa atin ay may mga sitwasyon na napahiwalay sa mga minamahal sa buhay. Baka itong naisipahiwatig ng Panginoon ay by this 2025 na lagi ko nasasabing 2024 pa rin ngayon. Masyadong mabigat, no? Ayan. Baka itong naisipahiwatig ng mensahe na to by this end of 2025 ay maayos lahat ng mabibigat na sitwasyon, and come 2026 ay maging renewed living, maging maayos lahat. Kaya kanina po ay nagtigil sa akin doon sa isinend kong message sa GC at doon sa Facebook. Nakita ko kasi nakita at ipinapaunawa sa akin ng Panginoon na nangyayari ang mga bagay na ito, ang mga kagipit at kahirapan, hindi para tayo subukin hindi para tayo pahirapan, kung hindi para turuan, just like what is happening or what had happened in Israel. Ayan po. So sa talatang ito, inilalarawan ang pagtawag ng Diyos pabalik sa kaniyang bayan. Bilang isang asawang pinabayaan, nagdalamhati, itinakwil noong kaniyang kabataan, ngunit ngayon ay muling tinatanggap ng kaniyang Diyos. Ginagamit ng talata ang makapangyarihang imahe ng isang itinakwil na asawa upang ilarawan ng habag ng Diyos at ang pagpapanumbalik ng kanyang relasyon sa Israel, na nakikita niya bilang isang pag-aasawa kung saan pansamantala niyang itinakwil ang kaniyang bayan. Minsan nangyayari sa mga taong magkarelasyon, mag-asawa, o kung magkatipan man o kung ano man, nagkahiwalay kasi yung isang party, babae man o lalaki, pero
yung babae dito sa sitwasyon ng Israel ay nagloko, nakagawa ng kasalanan, nakagawa ng pagkakamali. Pero ito, sabi ng lalaki, pinapatawad na kita, wag ka nang matakot, kalimutan mo na yung nakaraan, bumalik ka dito at tayo ay muling magsasama, aayusin natin ang ating buhay. Bigla ko lang naalala yung kakilala kong pastor na ikukwento kay Pastor Claude, 6 years na nagkahiwalay yung mag-asawa. Pastor po yung lalaki, yung babae iniwanan siya at sumama sa ibang lalaki. Pero after 6 years, nagkaroon sila ng reconciliation and they live happily. Naglingkod silang pareho sa Panginoon. Kaya lang hindi ko na alam kung nasaan na sila ngayon, kung naglilingkod pa rin. Nawa ay tuloy-tuloy ang gawain nila. So ito yung nagpapakita na walang imposible. Pwedeng nagkahiwalay, pwedeng nag-away, hindi nagkaintindihan sa kasalukuyang panahon o nung nakalipas na panahon. But there is always a reconciliation. There is always some good things na mangyayari sa isang pagsasama, sa isang pagmamahal o relasyon na ang Diyos ang nagtakda. Tatandaan natin mga kapatid, pag ang Diyos ang nagtakda ng pagmamahal, gagawa siya ng paraan para ma-restore, maibalik ang isang pagsasama. Ayan, di ba nga sabi pala doon sa Genesis pa lang, ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Mag-isa sila So pagsasamahin, ibabalik. So let's pray for that. Maraming sitwasyon sa atin na ganyan. Pero tingnan natin at hingin natin sa Panginoon at mangyayari ang kalooban ng Panginoon. Ayan. Ang simbolismo at pagtutulad sa asawang pinabayaan. Ito inihahambing ng talata ang karanasan ng Israel sa isang batang asawang itinakwil, iniwanang, pinabayaan at puno ng kalungkutan at kahihiyan. Well, pwede nating dalhin sa isang practical na application. Halimbawa, isang kabataang lalaki, kabataang babae, biglang nag-asawa, nagpakasal, nagkagustuhan, nagmahalan. Kaya lang hindi pa ready ang bawat isa. Hiwalay muna sila. Ayan, pero dumating ang panahon na naging mature ang isipan at puso ng bawat isa. Halika, magsama tayo uli. Bumalik ka dito. So, ang sarap very happy ending, kumbaga. Ayan. So, nakakatuwa yung ganoong sitwasyon. Ayan. Nakaka-inlove ba yung ating talakayan? Sa kultura ng Israel, pag ang asawang babae napahiwalay sa kanyang asawang lalaki, mahirapan siya at makakaranas ng matinding kabigatan sa buhay. Kaya labis na mahalaga sa isang babaeng Israelita ang pagkakaroon ng asawa. Ang isang babae na nawala ng asawa ay kailangang mag-asawa uli o pakasalan ng kapatid o pinakamalapit na kamag-anak ng namatay niyang asawa. Gaya ng kaso ni Ruth na pinakasalan ni Boaz. Subalit bago pakasalan ni Boaz ay ihiningi muna ng permiso sa mas malapit na kamag-anak. Ang tawag kay Boaz ay kinsman redeemer, which pictures the ministry of Jesus Christ, taga pagtubos. Sa panahon natin, pag ang babae iniwanan ng asawa, minsan mas natutuwa pa at nagmamalaki. Nasa panahon tayo ng liberalismo na ang babae hindi na umaasa sa mga lalaki o sa asawa. Pero mga kapatid, gusto ko yung ipaalalahanan, hindi po yun ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. Hindi, kahit lumang tipan na o panahon ng bagong tipan, ang disenyo pa rin ng Diyos sa pag-aasawa, ang babae ang magpapasakop sa lalaki at susunod ang babae sa lalaki. In all aspects, no excuse, no any reason. Ang tanging pwede ko lang masabing dahilan, kung yung mga babae, kung direktang sinabihan kayo ng asawa niyong lalaki na magkasala ka sa Diyos. Halimbawa sinabi, halika mag-drugs tayo, magtinda tayo ng drugs, halika pumatay tayo. Ayan, so yun lang ang pwede mong kontrahin. Pero alam niyo po yung common na sitwasyon na sinasabi na yung babae, membro ng church, born again Christian, biglang sinabi ng lalaki, mababaw ang pananampalataya ng lalaki, walang munang sisimba sa Sunday. Wala pong problema doon. Anong dapat gawin ng babae? Sumunod ka doon sa asawa mong lalaki. Kung maliman sa paningin mo o sa paningin ng tao o ng pastor mo, yung sinabi ng lalaki, ang mananagot doon yung lalaki, hindi ikaw. As long as nasa puso mo ang Panginoon, sumunod ka pa rin sa Kanya. Minsan po,
tinetest ng Panginoon ang pagsunod natin o pagsunod ng mga babae sa asawa mong otoridad sa iyo. Pag sumunod ang babae sa asawang lalaki, para na rin siyang sumunod sa Diyos dahil yun ang utos niya. Babae, magpasakop ka sa iyong asawang lalaki. Pero hindi po excuse ang lalaki. Ang sabi doon, lalaki, mahalin mo ang iyong asawang babae. Kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa kaniyang iglesia. I think Ephesians chapter 5 po yan. 22 something. Pero bago po pinag-usapan, bago tatandaan natin sa Bible, doon sa part 9 ng Efeso, bago inutusan ng Diyos ang babae na magpasakop sa asawang lalaki, merong verse doon na nakakalimutan lagi natin. Ang sabi doon, magpasakop ang bawat isa sa bawat isa. Ayan po. So by equal submission, ibig sabihin may cooperation. Ang tamang relasyon na namumuhay sa pag-ibig na nagmula sa Diyos, mayroong common submission. Kaya lang, syempre, in any aspect, merong authority, which is yung lalaki. Okay? So, ayan po. Napakaganda na ito'y maisapuso ng lahat ng nag-aasawa. Kaya nga po importante na yung babae at lalaki na mag-aasawa hahanap ng kapwa mananampalataya. Dahil delikado kung hindi ka mananampalataya, mag-aaway po talaga kayo. Ayan. So ako po ay supporter, advocate ako ng tama at maayos na pagsasama ng pamilya. Isa sa ministry namin noon ay ipakasal yung mga hindi kasal na nagsasama. Kaya po, yun, nagamit tayo ng Panginoon sa mga. Ngayon, balik tayo sa ating pinag-aaralan. Ang ikinakasal po dito at ang mag-asawa dito binabanggit ay yung Israel at yung Diyos. Ang Israel ay tinutukoy bilang isang babae at ang Diyos ang kaniyang asawa. Ayan. Sa panahon, ayan. Subalit dapat nating maunawaan na ang talatang ito ay nagpapakita pa rin ng tunoy at tamang sistema ng Diyos sa pakikipagrelasyon. Responsibilidad pa rin ng mga lalaki na suportahan at alagaan ng kanilang mga asawa. Ayan po. Sa Genesis chapter 3, ito ang malinaw na iniwanang katuruan ng Diyos. Iiwanan ng lalaki ang kaniyang magulang at sasama sa kaniyang asawa. Ang asawa at mga anak ang pangunahing responsibilidad ng lalaki. Tandaan natin ito, mga lalaki na nakikinig. Kanina, tinutuluan natin ang babaeng sumunod. Pero tatandaan ninyo mga lalaki, kasama po ako doon. Hindi nyo mapapasunod ang mga babae kung hindi kayo magiging tunay na leader ng tahanan. Kaya mga babae, humanap ng totoong leader na mayroong paninindigan. Ipaglalaban kayo. Okay? Tandaan po natin, yung mga nanay, hindi ang asawa at mga anak ang pangunahing responsibilidad ng, pakinggan po ninyo, mga lalaki, makinig. Ang asawa at anak ang pangunahing responsibilidad ng lalaki. Hindi ang kanyang nanay, ang lola, kapatid o ibang kamag-anak. Yun namang mga nanay na nakakapakinig dito, palayain ninyo ang inyong mga anak. Hindi habang buhay ay dapat natin silang maging kasama o inaasahan sa mga bagay na dapat ay tayo ang gagawa. Tandaan natin mga nanay, mga tatay na matatanda na, walang responsibilidad sa inyo ang inyong mga anak maliban sa igalang kayo. Kung sila'y tutulong at aarugain kayo, malaking bagay yon. Pero tandaan po ninyo, ang priority, ang principal responsibility ng inyong mga anak, lalo na yung mga lalaki, ay ang kanilang sariling pamilya. Huwag niyo pong isiksik ang mga sarili niyo sa poder ng inyong mga anak na lalaki dahil hindi po iyan nagbibigay kaluguran sa Panginoong Diyos. Mga nanay, palayain natin ang ating mga anak na lalaki para makabuo sila ng masayang pamilya na kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Okay? Yan po yung application ng pag-aasawa. Kung ako'y magkakasal, yan pa rin ang sasabihin ko lagi sa pagtuturo. Kasi alam niyo po kung bakit nagkakaproblema ang mag-asawa, lalaki at babae? Huwag po kayong masasaktan. Pero ang number one na cause ng problema, yung magulang ng lalaki.
dahil sa pakikialam, kinukontrol ang lalaki. Meron namang mga lalaki na mamas boy, lolas boy, o kung anumang klaseng boy siya, baka hindi siya talagang boy. Ang isang lalaki na hindi kayang panindigan ang pag-aasawa o na hindi kayang lumayo sa kanyang magulang, walang karapatang mag-asawa o bumuo ng pamilya. So yung mga lalaking nandiyan si Pastor Sams, wala naman sila ibang binata pa na naandyan, make sure na kung kayo'y mag-aasawa, kaya niyong iwanan ang iyong magulang at sasama ka sa iyong asawa. Ayan. Hinding-hindi dapat, nandiyan si Ate Alma, lagi ko binabanggit yan kay Ate Alma, kasi mahal na mahal ni Ate Alma ang kanyang mga anak na lalaki. Hanggat maaari, ayaw lumayo sa kanila. Kaya lang, lalaki yan, ibubuo yan ng sarili nilang pamilya. Tandaan po natin, ang disenyo ng Diyos ang dapat mangyari, hindi ang disenyo ng nanay at ng lola mo. Okay. So, alam niyo yung biruan na ang tatay ang ilaw ng ang tatay ang haligi, ang nanay ang ilaw, ang biyeno ng anay. So, mali po yun Laging ganun ang problema natin. Tatandaan po natin ang turo ng Biblia. Okay? Dapat ang isang tunay na lalaki na mag-aasawa ay mayroong paninindigan. Hindi susunod sa kung anong sabihin ng nanay, hindi anumang oras na sinabi o tinawag ng nanay o ng lola o ng kung sino mang kamag-anak ay susunod at iiwanan ng kaniyang pamilya. Maling-mali po iyon. Ayan. Okay. Tumutukoy ito sa pagpapalaya sa Israel buhat sa pagkaalipin sa Babylonia at sa pagbabalik sa kanilang bayan sa Jerusalem, gaya ng mga natalakay sa nakalipas na mga kabanata. Ang mga bagay na ito ay pagkilos ng Diyos ayon sa kanyang soberanya at hindi ayon sa kagustuhan o anumang pabor na ginawa ng mga Israelita. Ang pagbabalik na ito ay tumutukoy sa pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan na nagsisilbing imahe o simbolismo ng espiritual na kaligtasan ng mga hintil o ng mga mananampalataya ngayon. Tayo yon. Pinapaunawa dito na ang anumang gawain kaugnay sa kaligtasan ng tao ay ayon sa pangunguna ng Diyos at walang anumang kontribusyon ang mga taong iniligtas at ililigtas. Ephesians chapter 2 verse 9. Ipinapahiwatig ng talatang ito na mahahabag ang Diyos sa kaniyang bayan at titipunin sila kahit na nakaranas sila ng panahon ng kahihiyan at pakiramdam na pinabayaan. Kaya yung kagaya ng mensahe dun sa message ko kanina, hindi tayo talaga pinabayaan ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos para makita natin, ma-realize kung ano yung ating pagkakamali at pagkukulang. Again, mga lalaki, kayo ang unang pinapatukuyan dito. Kasi ang pamilya, kaya nasisira, command responsibility, lalaki ang may kasalanan. Sorry mga kapwa ko lalaki. Pero kayo po ang leader Bakit ba nasira ang mundo? Bakit bumagsak sa kasalanan? Although nagkasala si Eva, pero kung pinigil ni Adan, kung hindi siya sumunod kay Eva, walang mangyayaring pagkakasala. Command responsibility. Pangatawanan natin yung pagiging lalaki natin. Huwag lilembot-lembot na lalaki na kung anong sabihin ng iba ay susunod na lamang. Okay, sabi dito, Israel, ang katulad mo'y isawang iniwan at ngayon nagdurusa. Tumutukoy sa Israel na pinabayaan ng Diyos pansamantala na mabihag sa Babylonia dahil sa katigasan ng ulo at pagsuway sa utos ng Diyos, na sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa kanilang pagkatapon sa Babylonia, nakaranas sila ng matinding pagdurusa, kahihiyan at kahirapan. At ang sabi pa dito, isang babaeng maagang nag-asawa at pagkatapos ay itinakwil. Ang sitwasyon ng pagtatakwil sa bahaging ito ay tumutukoy sa pagpayag ng Diyos na mabihag ang mga Israelita sa bayan ng Babylonia. Alam nating lahat ang layunin ng Diyos dito ay ang turuan ng mga Israelita. Kanina nabanggit ko na hinahayaan ng Diyos na makaranas ng kahirapan para tayo ay turuan, paalalahanan. At pag naiayos ang buhay, ang kasunod ay katiwasayan. Ganon din sa atin.
Naisipan nyo bang i-assess ang inyong mga sarili base doon sa ipinasa ko kanina? Yun po'y salita ng Panginoon, hindi ko po salita iyon. I-assess natin ang mga sarili. Baka kaya tayo may matinding problemang pinagdaraanan ngayon. Baka kaya wasak ang ating mga pamilya. Baka merong kailangang pag-aralan. Baka may kailangang iayos para maiayos ang pamilya. Baka may pagkakamali nung nakalipas na kailangang iayos. Baka may mga butas sa relasyon na kailangang sulsihin o kaya ay tagpian. Ayan po. Ganon din ang panawagan ng Diyos sa mga Israelita. Nagkaroon ng lamat, nagkaroon ng iskar ang relasyon ng Israelita sa Diyos. Kailangan itong takpan, tahian sa pamamagitan ng pagsunod at pagsasayos. Kaya nakikita natin dito ang Diyos ang nag-initiate sa Israel. Hindi naman ang Israel ang nanguna na nakipag-usap sa Diyos. Ang Diyos dahil siya ang lalaki. Siya ang asawang lalaki. Nakita natin yung modelo dito ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, mga kapwa ko lalaki, tayo talaga ang mag-aayos. Kung sablay man ang babae, may problema man sila, it is our responsibility as a man of the family to fix everything so that in the end, a happy family will be founded. Okay? Ngunit pinababalik ka ngayon ni Yahweh at sa iyo'y sinasabi. Ngunit sa sitwasyong ito, ayan, pinapabalik na ni Yahweh mga Israelita sa kanilang bayan, sa kanilang sariling lupain at muli nilang itatayo o ibabangon ang kanilang bayan na nasira. Ito'y tumutukoy sa hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos sa kaniyang bayan. Ayan. Kaya ang isang requirement sa isang lalaking nag-aasawa ay may wagas, tapat na pagmamahal sa kanyang asawa. Kasi pag dumating ang panahon na nagkaproblema, dapat mangingibabaw ang pagmamahal ng lalaki sa babae. Minsan kung sablay man ang babae at hindi naman sablay ang lalaki, maayos naman ang leadership ng lalaki, maaayos yan. Minsan kasi sablay lalaki Diba? Minsan ang mga bagay na kailangan gawin ng lalaki ang gumagawa ay babae. Alam niyo yung biro na kulang na lang lalaki ang magpalda, babae ang magpantalon. Metaphor no? Kaya dapat lalaki ang nakapantalon, babae ang nakapalda. Ibig sabihin, yung mga gawaing panlalaki ang gumagawa ay lalaki. Yung mga gawaing pambabae, ginagawa ay babae. Hindi pwedeng pagpalitin. Alamin natin ang disenyo ng Diyos. Kaya nga mali yung ginawa ni Adan. Siya ang nagdesisyon ay si Eva. Sumuko siya. Wag na nating tularan ang ating mga ninuno na sumablay. Ayan. Okay. Magandang gabi, Kuya Bob. Okay po. Okay na yan. Naririnig mo na yan. So tatandaan natin mga kapatid, ang simbolismo dito ay ang panunumbalik ng Israel sa Jerusalem. Yung pagtawag sa kanila ng Diyos, ibig sabihin, bumalik ka na dito sa akin. At muli kitang tatangkilikin. Tayo'y magsasama uli bilang mag-asawa, bilang Diyos at bilang tao na pinili ko. Ibig sabihin, mahal ng Diyos ang Israelita. Mahal ng Diyos ang mga tao. Hindi niya hahayaang mapalayo ito at mapariwara. So ang simbolismo nito, mga lalaki, manindigan ka, ipaglaban mo kung alin ang sa iyo, ang iyong pamilya. Okay, so punta tayo sa verse 7. Sandaling panahon kitang iniwanan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kakalingahin. So yung karugtong lang iyon, Nakasaad sa talatang ito na sa maikling panahon ay hinayaan ng Diyos na makaranas ang Israel ng kabigatan ng kahihiyan. Subalit makalipas ang ilang panahon ay tinawag niya ito at pinapabalik. Ang talatang ito ay bahagi ng isang mas malaking propesiya sa kabanatang ito na nangangako na ang isang pansamantalang panahon ng pag-abandona o paghihirap ay susundan ng pagbabalik ng Diyos na may walang hanggang kabaitan at habag. Sumusukat ito sa lalim ng pag-ibig at pagmamahal ng lalaki o ng Diyos, unconditional love. Mga lalaki, kaya mo bang patawarin ang mga anak mo, asawa mong babae kung sila'y nagkamali pa? Babae, kaya mo bang bumalik sa iyong asawa? Hindi ko alam, wala namang eksaktong sitwasyon na ganun dito.
ah, na nawa ay maiayos ang mga issues, mga sitwasyon sa pamilya. Binibigyan din sa talatang ito ang pansamantalang pagtalikod ng Diyos sa kanyang bayan para sa layunin ng pagtutuwid. Sa huli titipunin niya sila ng may dakilang habag. Ang talatang ito ay tumutukoy sa isang siklo ng pansamantalang banal na disiplina na sinusundan ng napakalaki at walang hanggang awa. Divine discipline. Kalimitan ang wala sa atin, lalo na yung mga lalaki, disiplina commitment. No po? Kaya nga lagi ko yung ini-encourage this end of 2025 plan. Magplano kayo, ano bang gusto nyo mangyari sa buhay nyo? Matatapos ang taon, tapasok ang 2026. Status ko pa rin, ganun pa rin ang mangyayari? Ay wag. Para kang patay. Wala kang plano sa buhay mo. Hindi tama, hindi tama. Ang talatang ito ay, ayan, sinasalamin nito ang isang tema ng pagtubos at pagpapanibago na binibigyang diin na ang habag ng Diyos ay nangingibabaw sa anumang panandali ang panahon ng pagkakalayo. Ilinalarawan ng talatang ito ang pansamantalang paghihirap na kagaya ng pinag-usapan natin kanina, hinayaan ng Diyos na maranasan ng Israel ang pansamantalang paghihirap, kahihiyan, pagbagsak para ma-realize niya kung gaano kahalaga ang pagsunod sa Diyos sa buhay niya. Gaano kahalaga ang isang tao sa buhay mo na pinipilit kang arugain, tulungan, gabayan. Minsan iniiwanan natin at tinatalikuran. Minsan yung ginagawa natin, yung ginawa ng Israelita sa Diyos na pagtalikod, ito'y larawan ng aktual na sitwasyon natin dito sa mundo. May mga tao, may mga babae o lalaki na tinatalikuran ang mga taong nagmamalasakit sa kanila. Hindi nila naiisip na yung mga taong yan dahilan sa kanilang pagmamalasakit ay tinatalikuran ang lahat ng bagay kagaya ng ginawa ng Panginoong Hesus na nakamatayan sa krus. Tinalikuran ang pagiging Diyos para maipakita ang pagmamahal sa tao. May mga taong ganun, kakalimutan ang lahat para lamang matulungan, magabayan ang minamahal nila. Pero minsan hindi napapansin. Ayan. So kung paanong lumimot ang Israelita, minsan ang mga tao sa mundo, ganun din lumilimot. Dito, pinapanawagan tayo ng Diyos, pinapanawagan ng Diyos ang Israelita na bumalik. At the same time, kung meron kayong ganyang sitwasyon, baka kailangan din yung bumalik or ayusin ang inyong buhay. Okay. Habag at pagmamalasakit ng Diyos, so nakita na natin yan sa kabila ng lahat, ng kasalanan, sa kabila ng mga maling bagay na ginawa sa kanya ng tao, nandyan pa rin siya at handang magpatawad at magmalasakit sa kanya. Again, unconditional love, ang totoong pag-ibig at pagmamahal. Pag gaano ka man saktan ng minamahal mo, mananatili pa rin mahal mo siya. Ayan, yan po ang totoo. Yan po ang sukatan. Okay, at syempre, nandun yung pangako ng pagpapanumbalik, kaya nga siya tinatawag uli. Yan. Sa ating practical na paglalapat sa talatang ito, ang pangyayari sa talatang ito ay tumutukoy sa tapat at wagas na pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan na naglalarawan sa tapat at wagas na pag-ibig na dapat magkaroon ng lalaki sa kaniyang asawa. Binibigyang diin dito na anuman ang nangyari sa nakalipas na mga panahon, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi magmamaliw. Ang totoong pag-ibig ng tao sa kapwa-tao, anuman ang mangyari, hindi rin magmamaliw. Ayan, magkasala man, kaliwain ka man o kung anuman ang sitwasyon. Diyan masusukat gaano katotoo ang pag-ibig at pagmamahal mo sa iyong minamahal o sa iyong karelasyon. Asawa man yan o hindi pa asawa. Hindi niya kayang kalimutan at iwanan o pabayaan ang kaniyang mga anak o ang bayan na tunay niyang minamahal. Pwedeng hinahayaan, pansamantala, sige, dyan ka muna, hiwalay muna tayo, para makapag-isip ka, para makapag-reflect ka, para maunawaan mo kung gaano kahalaga itong pagmamahal na mayroon tayo. At ganun ang sinasabi ng Diyos. Mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos sa Israel ay larawan ng pagmamahal ng tao sa kapwa-tao. Tatandaan po natin yan.
Sa praktikal na paglalapat sa mga relasyon ng tao sa kapwa-tao, sila man ay kamag-anak, katipan, asawa o anumang relasyon, ay ang nasa kalagitnaan nila, dapat nating isipin na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakakalimot. Lumipas man ang mahabang panahon, maging tila imposible man o napakahirap ng mga pangyayari, ang tunay na pagmamahal ay babalik at mangyayari. Hindi matatapos throughout the lifetime, sabi nga Anumang maging hadlang sa mundo, mangyayari at mangyayari ang pagmamahal na nilikha ng Diyos. Kaya muli, lagi kong sinasabi, ang disenyo ng Diyos, ang authority ng Diyos, ang sovereignty ng Diyos, sila't sila pa rin ang mangyayari. Yan ang mangyayari sa kapwaran. Ngayon, dalhin pa natin sa mas malalim na praktikal na sitwasyon. Bakit hinayaan ng Diyos na makaranas ka ng kabigatan? Bakit hinayaan ng Diyos ng Israel makaranas ng kahihiyan? Dahil matigas ang ulo ng Israel. So, sige, dyan muna kayo. Maghirap muna kayo para matuto kayo. Pagka okay na kayo, na-reform na kayo, balik kayo sa akin at muli ko kayong aalagaan. Ibibigay ko ang lahat ng inyong pangangailangan. Mga kapatid, baka may tinuturo ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga talatang ito. Baka meron tayong sitwasyon sa buhay na kailangan nating baguhin, kailangan nating ayusin para maging maganda ang ating kinabukasan. 2026 is about to happen. Matatapos na ang taon na to. Baka kailangan nating ayusin kung anong sitwasyon mayroon ka. Magplano, ayusin ang buhay according the sovereignty of God sa plano na mayroon siya. Okay, so hanggang doon lang po muna tayo mga kapatid. Maraming salamat sa inyo pong pagsama at pakikinig. Nawa ay natuto po ang bawat isa. Hindi ko po salita ito. Ito'y salita ng Panginoon. Ipinapaliwanag lang po natin. Maraming salamat sa inyong pong pagsama. Tayo po'y magwakas sa panalangin. O manaming Diyos, salamat po sa gabing ito, sa mga aralin na ito na binigay mo sa amin, sa pagtuturo mo, sa paggabay mo sa amin. Salamat sa mga sitwasyon na ipinaranas mo sa bawat isa. Ito may kahiya-hiya, ito may napakabigat o mahirap. At alam namin, Panginoon, na sa dulo ng lahat ng ito, meron kang itinuturo kung paano mong pinangaralan ng Israel, kung paanong inaruga mo sila at tinanggap muli sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan at katigasan ng ulo. Alam namin, Panginoon, na kami gagawin mo rin ganon. Hindi mo kami pababayaan. Anumang oras na kami manunumbalik sa iyo, tatanggapin mo kami. Panginoon, salamat po. Hayaan mo pong ma-realize ito ng bawat isang anak mo na nakasama sa pag-aaral na to at sa makakapakinig ng pag-aaral na to. At ikaw na rin po ang manguna sa kanila, magturo upang iayos ang kanilang mga buhay. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po'y panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so salamat po muli sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat, Irene, Pastor Claude, Kuya Bob, Pastor Nanding, Sister Ana, sino pa ba nandyan? Nandyan ba si Nicole? Siyempre si Ate Alma, mga anak ko nandyan sa bahay. Kasama nakikinig, naway natuto kayo sa ating pinag-aralan. Siyempre si Brother Edgar, si Nanay Gertrude, si Christine. Ayan. At kung sino man yung wala dito na kasama nating nag-aral. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Edgar, salamat kapatid sa iyong buhay. Salamat. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory.